Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon panoorin po natin kung ano yung mga nireveal ng MTRCB para isuspend nila ang Showtime. Itong Showtime na ayaw umamin ng kanilang pagkakamali, so ito ipamumukha na ng MTRCB kung ano yung kanilang mga naging violation, bakit sila sinuspend. So ito panoorin po natin. In a statement, you confirm that Wait lang po, wait lang. Hindi pala yan. Ito. Nag-inhibit o hindi raw makikialam si MTRCB Chairperson Lala Soto sa mga reklamong kinakaharap ng mga noontime shows. At kasabay po niya, nagsorry na rin ng EAT kaugnay ng kontrobersyal na lubid joke. Nasa frontline ng balitang yan, Elaine Fulgencio. of additional job orders. Mismong si Move-in Television Review and Classification Board o MTRCB Chairperson Lala Soto ang sumagot sa mga isyong ibinabato sa kanila. Kasabay ito ng pagdinig kanina ng Senado para sa hinihiling nilang 130.6 million pesos na budget para sa susunod na taon. Kabilang sa mga kwenestyon ni Senator Jinggoy Estrada ang pagsuspinde ng MTRCB sa noontime program na It's Showtime. Okay, meron din po nagsasabi that the suspension of 12 airing days was too severe. Well, maybe some sectors. Can you enlighten this subcommittee? We consider other people's comments too. That is not the only comment that we receive. Saying that 12-day suspension is too much. There are also a lot who are saying that the show should be canceled or that Ako yun! the number of days should be extended. Ako yon. Biro lang. Sinasabi ni Madam, ni Chairperson, ang problema kasi, ang mga may ingay, yung mga balakatak dyan, ewan ko kung saan pinalaki, pwede naman dyan lang, Jun, salamat po. Ang sinasabi nila, hindi sobra-sobra naman yan 12 days, bla 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 bla, ganyan. Pero pakinggan din naman natin yung iba. Ang dami rin nung nagsasabi na kulang pa yan. Dapat yan 1 buwan o 3 buwan. O kaya tanggalin na talaga sa television yan. Bakit? Hindi sila sumusunod eh. Meron pa nga ho dyan. May reklamo ako nakita dun sa programa nilang Girl on Fire. Sa Showtime. Sa totoo lang, sana na lang, nagkabarit na lang kayo. Kahiya-hiya, kilala ko pa yung gumanon dun. Kitang-kita, kulang na lang talaga, sisilip na yung pechay dun eh. Sana kung vegetarian lahat ng nanonood dun, dinaig pa yung nakapanting suot eh. Kahit ba sabihin nating nakatawag dito, naka-stockings. Dahil nga siyempre, maraming kulimlim. Meron pa nuntunan yan. Bakit ko nalaman? Alam nyo, nung panahon na nag-guest pa, nung panahon ni Mocha, nag-guest pa kami sa telebisyon. Umagang Kay Ganda, Unang Hirit, Itbulaga. Nag-guest po si Mocha nun eh. Tapos nagre-regular pa si Mocha nun sa SOP. Ewan ko kung maalala nyo yun, ni Sunday. Very particular ho sa costume. Hindi ho pwedeng parang tangga na pantim-panti na. Kahit pa paano dapat meron. Pag hindi, nasisita sila. Baka naman kasi ang nagpapa-implement nun is si Vice Ganda. Kaya hinahayaan niya kasi siyempre galing siya sa comedy bar. So feeling niya maganda yung ganung costume. So doon pinapayagan niya. Without thinking na sumusobra na talaga. Tapos i-justify niya. Siyempre siya na kasi may control ng Showtime. Gina-justify na lang niya na hindi, okay lang yan. 'Di ba? Kasi nga entitled siya eh. Feeling niya entitled siya sobre. Na kaya niyang manipulahin yung mga nagpapatupad dyan sa MTRCB. Kaya siguro ganun yung way niya. Eto, labas na yung cake. Munti ka ko na masabi. Hindi, totoo, kitang-kita. Labas na yung yung kaluluwa ng babae. Tapos may kaing pa. Alam mo yung kaing Ganun na yung suot, as in parang tibak. Tapos, may yung ganun. Nandito na eh.
sana, naglaplapan na lang kayo doon. Binitin nyo pa yung tao na, sumakit pa mga puson. Oo, ganun talaga. Nung nakita ko yung video, sabi ko, hindi, eto ha, kasi sabi ko nga sa inyo, sanay kami. Kami, pagka nag-guess kami noon, sinasabihan na kami, alam kasi nila malaswa kami. Oh. Alam naman nila yun eh. So, papaalala lang nila sa amin. Oh. Pero eventually, nung nagre-regular kami, madalas kami lumabas sa unang hirit, tsaka sa umagang kay ganda, magandang basta yun. Lagi na alam na namin. Matik na yun. Sasabihan na kami ni Mocha, wala mag-shorts. Bakit? Kasi yung shorts nga namin, ek shorts eh. Ek shorts ang suot nila, kaya talagang sa iba, panty na yun. Ito, malala. Hindi lang ek shorts. Ek talaga. Ek na. Lumalabas na. Sumisilip na. Buti na lang babae siya kung hindi. Lumabas ang ano nun. Hindi ba ho? Tapos, sila magre-reklamo pag winarningan to. Winarningan na ha. Tapos, paulit-ulit pa rin nila. Kung ano-ano na naman. Gagamit ng salitang sandata. Tapos yung sandata mo, ganon. Sabi pa ni Soto, unanimous ang naging desisyon ng MTRCB tungkol dito. Bukod sa It's Showtime, nabanggit din sa pagdinigang lubid joke ni Joey De Leon sa noontime show na EAT sa isang episode nito noong September 23, kabilang sa host. Actually, dito nga sa lubid, kung hindi ka masasabi mo ng nag-iisip, o kaya naman makulay ang pag-iisip, maaring hindi mo masabing ano. Kasi sinabi dito, ang tanong, magbigay ng 5 sinasabit sa leeg. So, kung ano-ano sinabi, kwintas, ganito. Tapos, nung nagkulang na, sabi ni Joy De Leon, lubid. Tali daw. So, actually, nung ako nga, inisip ko pa, bakit? Ano masama sa tali? Okay. Diba? Kasi pwede naman may tali ka lang. Bakit? May tali para may tinatali ang kambagay, di ba? Di naman necessaryong ano mo yung sa Gayun pa man, it's double meaning eh. Okay? Kaya nga nung winarningan sila, nag-sorry naman. Yun ang importante dito eh. Ng EAT ang tatay ng MTRCB chief na si dating Senate President Tito Soto. In the interest of fairness and justice, Madam, there was also an issue, another program where your father is involved, yung EAT. After the host Wally Bayola used profane words in the noontime show. Did you summon him? We sent them a notice to appear. Like I said, Mr. Chairman, I inhibited myself from participating in the adjudicating All right. process. Nagsorry ng EAT sa MTRCB kaugnay ng lubid joke ni Joey. Sa ipinadala nilang sulat sa MTRCB, na-interpret daw ng ilang manunood na patungkol sa usapin ng suicide ang salitang lubid na iminungkahing sagot ni Joey sa tanong kaugnay sa mga... Alam nyo, ito ha, isa pang revelasyon ni Chairperson na Lala Soto, pagdating po sa mga pagre-review ng noontime show, sinabi niya dyan, mamaya ipi-play natin, nag-inhibit po siya. Bakit? Yun na maganda, nag-inhibit. Parang hindi na makulayan yung kanyang, hindi makulayan yung desisyon ng MTRCB. Nasabihin, inumpluwensyahan niya dahil nga tatay niya yung isa sa mga host dun sa noontime show na yon. So, maganda yung ginawa niya ngayon. Yun nga lang kasi yung iba, hindi naniniwala na nag-inhibit tong si Chairwoman Lala Soto. So, paniniwalaan pa rin ng mga panatiko ng Showtime nila Vice Ganda na pinipersonal lang ang show ng Showtime dahil katapat nga ito ng kasabay silang ng airing time. So, pinalalabas kasi nila mahina daw tong EAT, bagsak ang rating, mas mataas ang rating nila. So, hindi na siguro rating ang pinag-uusapan dito eh. Yung pinag-uusapan lang dito is yung naaayon lang ba sa pinapalabas nila.
'Di ba? Kaya nga nire-regulate ng MTRCB yan eh. Kasi nga po, ang kanyang ama ay part ng noontime show. Sa madaling salita, ang revelasyon ng MTRCB ay simple lang. Pagdating sa noontime show, hindi ako makikialam. So, hinayaan niya yung board ang magdesisyon. Meron kasing committee yan na sarili. At, sa totoo lang din, I know personally, kasi ganun yung dati. Hindi naman po, pag nagdesisyon na ho yung committee na yon, hindi pwedeng makialam na yung desisyon ng chairperson. Kaya nga, mamiwirdoan ka nung panahon ni Pangulong Duterte, sausaw suka yung chairperson. Laging nandun sa komite. Alam mo talagang gusto mag-impluwensya. Pero this time, wala ho, nag-inhibit ho siya. Kasi nga naman, may honor yung ale na sandali, nandiyan tatay ko, labas na ako diyan, di ba? Hindi ako sasali diyan, kayo na bahala magdesisyon. Alam mo, kasi may mga kilala ho ako doon, di ko na lang papangalanan. Pero alam nyo ba na yung iba mas gusto pa, mas matindi, mas mahaba pa ang araw? At lahat sila, yun na, talagang unanimous sila. Inis na inis sila sa showtime. Bakit? Kasi minamak pa ang desisyon nila, ang bastos ika nga. Kaya gusto pa nila mas mahaba. And yet, iniklian na lang. Isipin nyo to, this is not the first time na violation. Hindi, this is not the first time na na-warning nga ang showtime. Yun ang pinalalabas kasi ng showtime eh. Lalong-lalo na yung mga panatiko ng showtime. Nilalabas nila na pinag-iinitan sila. Hindi ho. Mag-research kasi kayo eh. May FOI ho, wag ho kayong tanga. Freedom of Information. Humingi kayo kung ano mga cases ninyo, cases ng showtime sa MTRCB. Bagay na isinusuot sa leeg, pinagsisisihan at humihingi raw ng paumanhin ng buong pamunuan ng EAT sa mga naapektuhan ng naturang pahayag. Tinitiyak umano ng EAT na kaisa sila ng MTRCB sa pagsusulong ng responsableng panunood ng publiko. Wala pang desisyon ng MTRCB kaugnay sa issue. Sa huli, inaprobahan ng Senate Finance Subcommittee ang panukalang At papakita lang natin yung buong buong part ng interview dito. Ang ganda kasi ng interview dito. In a statement, you confirm that MTRCB met with the kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas last August 24. Am I correct? Yes, May yes. you place on record the purpose and agenda of the said meeting? Oh, it was just a courtesy call, Mr. Chair. I attend to and I give in to almost everybody who would like an audience with me. And so they expressed their support for the agency. They were very supportive also of the amendment to the charter. They believe that we should expand our jurisdiction. And they did mention that they would file a case against the hosts. Sabi ni Matet, Sir, sa 44 years ng TBJ, mas napakaraming kabastusan ginawa si Joey. Diyan muna tayo. Ma'am, Sir, bagong upo lang po si Lala Soto. So, wag po nating isisi yung pagkakamali ng mga nakaraang MTRCB dito sa bagong chairperson. Kauupo lang. Baka lang hindi nawawala sa isip ninyo. Kaka-appoint lang po ni Pangulong Marcos sa kanya nung nagsimula si Marcos. So, yung mga 44 years na sinasabi ninyo, mga nakaraang taon, pakihanap na lang po yung chairperson doon. So, isa yan sa mga, dahil mga reason ng mga panatiko, di ba? Tulad niyan, tapos na yun eh, nakaraan na yun eh. So, tama yung sinasabi ni Banat Bay, ang sisihin nyo, yung mga dating chairperson ng MTRCB, hindi yun nakaupo ngayon, kasi kaupo lang nito, ka-appoint lang. Ang nire-regulate niya lang is yung kung kailan lang siya na-appoint. Labas na siya dun sa mga dati pa. So dito makikita mo talaga yung pagiging panatiko, talagang ididepensa pa rin nila kahit alam nilang mali. 'Di ba? So abangan po natin ibang pa magiging development sa issue na to. So maraming salamat po.